We have a PBA trade. Approve na to ngayon lang din, June 16, 2026. Walang impact kasi wala dito. Walang impact kasi PBA Finals. Hindi natin maki-question yung palitan na to kasi yun nga, hindi mapapansin ng mga tao kung fair or unfair ba ito. Pero ayun, pag-usapan pa rin natin sa video na ito. Titan Ultra is trading away the rights of Arven Tolentino papuntang Magnolia Hotshots. Samantalang ibibigay ng Magnolia yung rights ni Will Navarro. Tapos nagpanitan lang din sila ng mga future second round picks. So makukuha ng Titan yung season 51, so sa next draft, and yung sa Magnolia is yung season 52. And pagpalagay natin, naglalaro sila sa PBA ngayon. Alam natin kung sino yung panalo sa trade na to. Tsaka, kahit i-compare natin yung stint nila ngayon sa ibang bansa, alam na natin. Si Navarro, most of the time is nakaupo lang sa bench sa kanyang Korean team. Tapos, sakop pa siya ng 3-year ban sa liga. Tapos, si Tolentino ay hindi siya ban sa PBA. So, anytime, pwede siyang bumalik. Pero nasa gitna rin naman siya ng 3-year contract sa Seoul SK Knights. Tsaka maganda yung nilalaro niya. Kaya medyo malabong bitawan pa siya ng kanyang KBL team. Averaging 12.7 points per game, 2.7 rebounds, and 1 assist. So, pang-international din kasi yung ano niya, yung postura niya, yung laro niya. With that size, with that height, can shoot from the outside, versatile, can dribble, can create his own. So, magiging player lang siya ng Magnolia if mag-opt out siya sa kanyang contract, which is 7 figures nga daw. Tapos kung tatapatan ng Magnolia yung sinasahod niya sa ibang bansa. So, siguro ngayon masasabi nating fair trade lang. Babalik man sila sa PBA or babalik sa PBA si Arvin, past prime na kasi he is now 30 years old. Tapos kung ma-extend pa siya sa KBL, 'di ba? Anong edad niya na sa PBA? So, malay mo, mag-Japan pa siya kung matapos yung KBL. So, we never know ngayon. Pero kung andito lang talaga sila, naglalaro sa PBA, question na naman to sa Titan Ultra kung ano ba talaga yung plano nila sa liga. Ano bang ginagawa nila sa PBA? Are they here to compete or to do something else? Mag-lend ng mga players sa ibang teams? Sana nga, matuloy na yung SGA sa kanila Yung lilipat daw si Jacob Lau para maging competitive na sila. Hayaan na nila yung Converge kasi may ibang direction yon kung hindi pa magpapalit ng head coach. Kasi ang weird naman ng Titan na mag-trade para sa player na hindi naman pala maglalaro Ban nga May gets mo pa kung kumuha sila ng 2 role player sa Magnolia Kasi kahit sabihin nating rights lang naman ni Arvin yun Hindi naman sure kung maglalaro Iba pa rin yung value ng isang Arvin Tolentino. Hindi natin alam yung mga next move. Kasi yun nga, hindi naman siya ban at pwede siyang makausap ng SMC anytime, anywhere, anytime soon. So, dahil nasa waiting game yung trade na to, wala tayong masasabi kung sino yung panalo. Tsaka, approve na Kasi, yun nga, walang kasiguraduhan. Pero, Tolentino to Navarro, ano sa tingin nyo, diba? Feel ko nga baka i-trade lang din ulit ng Titan tong rights ni Navarro. Pero for me, sayang yung rights ni Tolentino. They can get a more valuable pieces. Pero sila naman yan Ano kaya yung trip nila sa liga? So, let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Oy! Game 7 pala ng PBA Finals. Let's go!